Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,180 subscribers. Thank you so much. And God bless you all. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. Okay, so ngayon, no? Ano po natin? Okay, meron po kasing no, yesterday po, di ba? Nandun po si Willie Revillame sa prayeran ng mga Duterte. No, nandun din mga lahat ng Duterte, no? So kay Mayor Basti Duterte, kay Congressman Pulong Duterte, tawag dito, kay Vice President Sara Duterte, lahat po yan public officials except for former President Rodrigo Roa Duterte. No? Siya po ang dating presidente natin. No? Ngayon po, maliwanag po hindi po siya presidente ngayon. Dati po siya presidente. Okay? Ang presidente po natin ngayon ay si BBM, Bongbong Marcos na nakakuha ng 31 million votes. At tama naman si Speaker Romualdez na mas malaki mandato ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, mas konti ang botante doon, no? Pero siyempre, ibang narrative po yun, no? Kasi kasama niya naman si Sara Duterte, at pangalawang pang natin. Pero anyhow, ano po doon, no? Nandun po si Willie Revillame at saka yung ibang artista. Pero si Willie Revillame po, parang siya yung no? Nagpasalamat siya kay Pangulong Duterte. Lapu-lapu lang daw. Oh, sarap po na. Kung inihanda sa kanya, napagdating sa Malacanang, tinanong siya kung ano siya bilang senador, kung nakaraang eleksyon, no, ng nakaraan. Pero hindi po niya tinanggap dahil sabi niya, hindi pa siya handa. Biglang nag-announce kahapon, no? Para showbiz na showbiz talaga. Handa na daw siya na tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay, kayo babayan, handa ba kayong iboto siya? Okay, ako, kung tatanungin niyo ako, hindi. Dahil ang ang si Robin Padilla nga po si Senator Robin Padilla, no? Chairperson po ng yan, no? Constitutional Amendments. Hirap na hirap po no? So, parang namamanipulate nga siya ng mga kasama ng mga abogado yan sa Senado. Ngayon pa kaya, di ba? Ngayon pa kaya, Pili-Revilla kayo pa kaya, di ba? So mag-host na lang siya. Magbigay na lang siya ng kasiyahan at saka uh, magpamutbod ng kaperahan at ng kaginhawahan sa matlang Pilipino. Pero yung pagtakbo ko ng senador ay it's a different story. Unang-una, hindi siya abogado. Hindi ko po alam kung nakapag-aaral siya. Pero ano naman, no? Kung nanalo siya, may mga advisor siya. Pero not all the times, nandun yung mga advisors niya. Sabi niya, handa na daw siya tulong. No? Pero hindi ka lang naman nakakatulong sa Senado. Gumagawa ka ng batas. Nakikipagdebate ka, nag-aaral ka ng mga batas no yan, no? Kaya gawa ng batas. Ano bang propose mo na batas? No, nakita na natin ang mga Jinggoy Estrada, Dito Lapid, Ramon Revilla, Doc Revilla, yung mga artista pero hindi ko naman sinasabing hindi sila nagpe-perform. Nagpe-perform naman siguro sila. Pero yung iba nag-underperform. Ibig sabihin, hindi natin na deserve yung ating mga mga pasweldo sa naglaga. No? Si Willie Revilla. No? Si Willie Revilla. Okay, kayo ba yan? No? Buboto niyo siya. Pero hindi ko alam hindi naman siya mataas sa survey or hindi pa napapasok ang kanyang pangalan. Hintayin natin na sa mga susunod na cycle, kung pag naipasok na ang kanyang pangalan sa mga listahan na pagpipilian ng mga tao, lalo na kung SWS yan, Pulse siya, o kaya Okta Research. Ano pa ba yung isa? Ayan. Kung ganyan, no, yung mga surveys na yan, kung papasok yung mga pangalan na yan, hindi naman, ay baka malabo. Ayan, no? Pero ako hindi ko ipoboto yan, hindi ko rin ko ikakampanya yan. Sinasabi lang natin ang realidad, ang kanyang track record. No? So marami pong show siya na nangyari, no? Yung iba, yung iba, hindi naman. No? Recently, naging consultant yan ng kay Manny Villar, no? Pero yun, hindi po sila nagkatuluyan at maaga po nagsara yung channel 2, no? Yung bagong channel 2 ng Manny Villar. Okay? So ganun yun, no? Kaya po mahirap din, no? Mahirap din po. Kayo po, kung buboto niyo po ba siya, sabihin niya, buboto niyo, susuportahan siya. Dahil ang ganun sa pagtulong niya, wala po question doon.
Kaya nga po, nung hindi yan tumakbo ng nakarang eleksyon, sinabi natin na magaling siya. Dahil sinunod niya ang kanyang puso, hindi talaga siya karapat-dapat sa Senado. O, maaari pa kung tatakbo siyang mayor ng Davao City or mayor ng Quezon City, something like that, na pwede pa. Dahil ano naman yun, executive na yun. Okay, pero ito, iba po ito, iba pong level to no? Na dapat nag-muna siya sa konsihal, sa kongreso, okay? Sa may barangay kagawad, bago siya papunta sa Senado. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka na para na we can be able to maintain and sustain this channel. God bless you all.